saksiyan ngayong gabi sa kita ng banta ng Omicron variant. Grupo ng mga pribadong ospital nangangambang dumami ulit ang mga pasyente sa mga susunod na linggo. Emergency use authorization ng booster shot para sa mga edad 18 pataas, aprobado na ng FDA. Sa pagdami ng kaso ng Omicron variant sa ibang bansa, World Health Organization nagbabala sa ipinatutupad na travel ban. Ikan aprobado ng emergency use authorization ng booster shot para sa mga edad 18 pataas. Ayon sa Food and Drug Administration, isa sa mga naging basehan nito ay ang banta ng Omicron variant. Ang grupo naman ng private hospitals nangangambang dumami ulit ang mga COVID cases sa bansa. Saksi, si Van Mayrina. Sa ikalawang sunod na araw, less than 1,000 ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 500 ngayong araw. Ang active cases naman bumaba pa sa 15,327. Pero sa gitna ng banta ng Omicron variant, baka less than 2 or 3 weeks lang, baka dumami na naman ang cases natin. kaya naghahanda ng mga ospital sakali pumasok ang Omicron variant sa bansa. Kung nito mga nakaraang linggo ay may mga nagsara ng COVID ward, bubuksan ulit yan. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, ibabalik na rin ang COVID-19 healthcare workers at nurses sa mga COVID ward. Pati yung mga supplies, pati yung gamot, naka-stock na. And then yung mga different areas, siguro ang ginagawa na lang nila yung mga COVID areas, talagang piniprepare, nililinis. Dalangin nila, huwag sanang maulit ang mga nangyari nitong Hulyo hanggang Setyembre, kung saan punuan ang mga ospital at overwhelm ang healthcare system. Pandagdag proteksyon ng booster shots. Healthcare workers, senior citizens at immunocompromised ang prioridad na mabigyan ito. Pero ang fully vaccinated na 40-year-old at walang iniindang sakit na si Janet, humila sa isang vaccination site sa Quezon City. Nagbabaka sakali siyang makakuha ng booster shot. Kaya nga ako magpapabooster kasi nga yung sa bagong variant ng Omicron. So para safe na rin. Kaya good news ang anunsyo ng Health Department at Food and Drug Administration na aprobado ng emergency use authorization ng booster shot para sa mga edad 18 pataas. Kailangan lagpas 6 months na. At saka syempre, yung magbabakuna, titingnan din naman dapat to make sure na yung benefit for the particular individual outweighs any risk. Aminadong FDA, malaking bahagi ng desisyong payagan ng booster sa nakararami ang banta ng Omicron variant na mabilis na kumakalat sa iba't ibang bansa. May sapat na rin naman daw kasi tayong supply ng bakuna. Kailangan na natin silang bigyan ng booster para kung dumating man itong Omicron, mas malakas yung resistensya natin. Maglalabas ang guidelines ng DOH sa kombinasyon ng booster dose. Pwede raw itong homologous. Ibig sabihin parehong brand ng bakuna ang ibibigay sa unang dalawa. Pwede ring heterologous o ibang brand ng booster sa naunang dalawa. Pero mas mainam pa rin daw na mabakunahan ng mas marami para maabot ang population protection at kalaunan, herd immunity. Sa unang 2 araw ng National Vaccination Days, mahigit 5 million jabs ang naitala. Hindi pa ito pinalat posibleng madagdagan pa. Kapos man sa kanilang target ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Ang maganda raw, mahigit 4 million ang tumanggap ng unang dose ng bakuna. Ang lahat ng mga expert natin sinasabi, ang pinaka-importante yung primary shots. That's the most important thing. And by having more than 4 million na tayo ng mga primary shots na first shot, ay nakita natin na very accomplished na tayo. Sir, bakit mamit yung 3 million every day? I think yung tinatawag natin saturation point. Yung capacity at saka yung saturation point hanggang doon lang ang limit nila. Umaasa pa rin si Galvez na maabot ang 9 million target ngayong huling araw ng National Vaccination Day. May mga LGU raw na humihiling ng palawigin pa ito hanggang sa Biyernes. Irerekomenda raw nila ito sa Pangulo. Ang namin, sabi nga ni Sec Duque, by all means we have to extend it kasi talagang sayang yung momentum . But in any way, kahit na with or without. Sa kabila naman ng pagbaba ng mga kaso at pinagting na bakunahan, sa ikatlong sunod na buwan ay panghuli pa rin ng Pilipinas pagdating sa COVID resilience ang Bloomberg ito Nobyembre. Isa sa mga naging batayan ng mababang vaccination rate sa 100 tao, salag naman ng Health Secretary. Of course, it's been unfair. Look, ginawa tayong 53 last time. They sliced it off just where the Philippines was going to be the last.
Ayon kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, kinikilala ng gobyerno ang pag-aaral ng Bloomberg na makakatulong sa pagtugon sa pandemya. Pero magkaiba raw ang karanasan at estratehiya ng 53 bansang nasa listahan. Ako si Ivan Merina, ang inyong saksi. Kasabay ng pagdami ng kaso ng Omicron variant sa ibang bansa ang pagpapatupad ng travel restrictions bilang pag-iingat. Pero may pakiusap ang World Health Organization tungkol sa mga paghihigpit. Saksi si Lay Alves. Naka-isolate na sa Negros Occidental ang 3 dayuhan mula sa South Africa. Fully vaccinated sila at nagnegatibo sa isinumiting RT-PCR test bago makapasok sa probinsya nito lang November 25 at 26. We traced them and they were isolated naman as a part of the company's policy. Once you arrive from travel abroad, they are not yet allowed to join the workforce. Paglilinaw ng LGU, nakapasok ang mga dayuhan noong nasa green list pa ang South Africa at hindi pa ipinapatupad ang travel restriction. Nag-contact trace na ang LGU sa mga posible nilang nakahalubilo. Pero base sa inisyal nilang impormasyon, nag-ikot ang mga dayuhan pagdating nila sa Negros Occidental. Isa sa ilalim uli sila bukas sa RT-PCR test. We don't have any adverse observations so far as their health condition is concerned. They're doing well. There's no reason for us to fear that a virus has already been transmitted from South Africa to Negros Occidental. Wala pang kaso ng Omicron variant sa Pilipinas. Ang ating Health Department, pinaiigting ang genome biosurveillance habang binabantayan ang galaw ng Omicron variant sa ibang bansa. Sinusuri ang samples mula sa mga pasaherong galing sa ibang bansa na dumating nitong Nobyembre. Inalerto na rin ng mga ospital at iba pang government agencies. We should not reach the red line in terms of our healthcare system's capacity. What is the red line? Anything that's beyond 70% is the red line. Ang mga eksperto sa buong mundo, double time sa paghahanap ng sagot tungkol sa bagong variant. Lagpas 20 bansa at teritoryo na sa buong mundo ang may kaso ng Omicron. Sa Brazil na itala ang unang mga kaso ng bagong variant sa Latin America. Ayon sa Brazilian Health Regulatory Agency, dumating noong November 23 ang biyahero mula South Africa at nag-negative naman sa COVID test. Nang suriin para sa kanilang return trip, positibo na siya at kanyang asawa na hindi naman umalis ng bansa. Pangamba tuloy ng ilang eksperto, kumakalat ng Omicron variant bago pa man yun inanunsyo ng South Africa noong November 24. Sa Netherlands, may na-detect na Omicron variant mula sa 2 sample na kinuha noong November 19 at 23. Isa lang daw sa mga ito ang nagpunta sa South Africa. Bilang pag-iingat sa bagong variant, nasa 60 bansa at teritoryo na ang nagpatupad ng travel restrictions. Pero para sa World Health Organization, hindi travel ban ang sagot. Anila, isang malaking pasanin lang ito sa buhay at kabuhayan. Mas mabuti raw na magpatupad ng evidence-informed at risk-based approach gaya ng pag-screen sa international passengers bago o pagdating nila sa bansa at ang pag-test at pag-quarantine sa kanila. Ayon sa Director ng National Institute for Communicable Diseases ng South Africa, posibleng ang Omicron ang pumalit sa dominant ngayong Delta variant. 171 na ang bilang ng mga tinamaan ng Omicron variant sa South Africa. Naobserbahan ng mga doktor na mild ang mga sintomas ng mga pasyenteng tinamaan nito. Mild o asymptomatic din daw ang lahat ng detected cases sa Europe. Ayon sa mga eksperto, wala pa talagang katiyakan sa epekto ng Omicron variant dahil limitado pa ang datos. Inaalam din kung ito ba ay mas nakakapanghawa, mas mabagsik o mas resistant sa bakuna. Sa Germany, 4 na fully vaccinated individuals ang tinamaan ng Omicron variant. Nagkaroon sila ng moderate symptoms. Pinaghahandaan na ng ilang vaccine manufacturer ang bagong variant. Wala pa man daw bagong ebidensyang hindi mapipigil ng COVID vaccines ang bagong variant. Handa ng Oxford University na i-update ang bakunang AstraZeneca. Ang Moderna naman, tinetest na raw ang 3 booster candidates nila laban sa Omicron variant. Sa gitna ng patuloy na pangangalap ng dagdag impormasyon, may paalala ang DOH. Effective pa rin ang minimum public health standards against transmission of this virus. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Nasampula ng ilang sasakyan sa unang araw ng pagbabalik ng number coding sa Metro Manila. Pagsapit na alas 5 ng hapon, sinita at pinikita ng mga tauhan ng MMDA ang mga motoristang nagtatapos sa number 5 or 6 ang plaka ng sasakyan.
Katwiran ng ilang driver, hindi nila alam na may coding na ulit. Ayon sa MMDA, ipatutupad nila ang 5 p.m. to 8 p.m. number coding scheme sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Saka oobserbahan kung bubuti ang lagay ng trapiko. At kung kukulangin, imumungkahi raw nilang dagdagan ang coding hours. Nakakamba ang ilang residenteng nakaranas ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 na baka maulit ang matinding pag-alboroto ng bulkan. Pero ay sa Feebox, nanatili sa alert level 0 ang bulkan Pinatubo sa kabila ng naganap na phreatic eruption. Saksi, si Chino Gaston. Isang araw pagkatapos ng phreatic eruption, tuloy ang buhay sa paligid ng bulkang Pinatubo, lalo na ng mga katutubong Aita na naninirahan at nagsasaka sa lugar. Tahimik na rin kasi ang bulkan bagamat mahigpit na binabantayan. Ang magsasakang si Totoong Kanduli nasa kanyang pataniman sa barangay Santa Juliana sa Kapastarlak nang mangyari ang mahinang pagsabog kahapon. Dahil malapit siya sa paanan ng crater, nakita niya ang puting usok mula sa bulkan. Kaso na sir, pumutok talaga sir yung bulkan po sir. Wala naman sir, yung mga bato sir na lumilipad sir, wala naman sir. Sa kabila ng phreatic eruption, nananatiling nasa alert level 0 ang Pinatubo. Pero ayon sa Feebox, posible pa rin ang mahinang pagsabog tulad ng nangyari kahapon. So kung titingnan natin yung history, hindi natin inaasahan na magkakaroon ng kahalintulad ng 91 eruption kaagad-agad. Pero, siyempre, hindi natin pwedeng tanggalin yung posibilidad na magkaroon ng mga maliliit na explosions. Kaya patuloy nating binabantayan itong mabuti. Higit kumulang 30 taon na ang lumipas mula nang sumabog ang Mount Pinatubo. Pero para sa mga kapatid nating katutubo, sariwa pa ang alaala ng bangungot na kanilang dinanas. Kung kaya't at konting aktibidad na ipinapakita ng bulkan, di nila maiwasang mangamba. Sariwa pa sa ilang residente ang naranasan nila nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. Natatakot kami kasi baka kayong kagaya ng noon ang pumutok siya. O paano kami na yung mga bata? Bigla yung sumabog ay nagtakbuhan, walang magakot sa amin. Kasi mahirap po nun, halos po tayo po namatay sa amin sa pagbabakwit. Handa naman ang mga lokal na opisyal sakaling kailanganing mag-evacuate. Ready naman po kami sa mga ganyang bagay. Actually po mayroon naman kami ng evacuation center sa mga relief goods. Meron naman yung municipal para humingi ng tulong kung sakali. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Inaalam pa kung may foul play sa pagkamatay ng dating polis na si Jonel Nuesca sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon sa Bureau of Corrections, mag-aalas 7 kagabi nang dalhin sa ospital ng Piitan si Nuesca ng kanyang kaselda. Nahilo si Nuesca at nag-collapse habang papunta sa ospital. Wala pang detalye kung ano ang kanyang ikinamatay. Sinentensyahan ng reclusion perpetua si Nuesca na nahuli kamang pamamaril sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio, Desyembre noong 1 taon. Bistado ang iligal na bentahan ng nakaw na krudo sa Cavite. Isang senior citizen na sangkot umano sa paihi ang arestado. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Kuha ang video na ito ng isurveillance ng CIDG ang bentahan ng mga nakaw na diesel sa isang baybaying barangay sa Bacoor, Cavite. Nasa mga plastic na galon lang ang diesel, isinasalin o tinatakal depende kung gaano karami ang bibilhin ng parokyano. Nang makakuha na ng ebidensya, isang operasyon ang agad na ikinasa ng pulisya at dito nila nadakip ang suspect, ang 61 anyos na si Roger Puño. Nakabili tayo ng several gallons of diesel. Itong diesel na to ginagamit ng mga tricycle driver, mga pahinante ng truck at mga bangka sa Bacoor City. Tukoy na ng pulisya ang source ng mga nakaw na diesel. Subject ito ng follow-up operation ngayon. Ayon sa CIDG, peligroso na mag-imbak ng ganitong karami ng diesel sa isang residential property pa naman. Wala rin daw maidudulot na mabuti ito sa mga buyer kahit sabihing ito'y mura pa kumpara sa iba. Ito po ay illegal, pinagbabawal po ng batas. Ito po allegedly ay nanggagaling po sa isang tanker. Huwag po tayo tumangkilik ng mga ganitong produkto. Ito po sila ay hindi po sila nagbabayad ng tamang buwis. Kahit na po bagsak po resyo po ang binibenta nila, hindi po natin alam po ito po ay safe. May piyansang sobra 100,000 pesos ang iligal na pagbebenta ng petroleum products. Ang suspect umamin sa pulisya sa kanyang sala.
Tama rin naman po ang ginawa nila kasi bawal pala. Buong akala ko hindi. Ngayon, Ilan po ito ginagawa? 5 months pa lang po. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Ngayong World AIDS Day, nanawagan ng Department of Health na tigilan na ang diskriminasyon sa mga may HIV. Sa tala ng DOH, makikita ang pagtaas ng bilang ng bagong HIV cases sa gitna ng pandemya. Saksi, si Maki Pulido. Noong 2019 o bago magka-COVID pandemic, 12,736 ang mga bagong naitalang kaso ng HIV. Noong 2020, bumagsak ang bilang sa 8,037. Pero hindi raw nito ibig sabihin bumaba na ang kaso ng HIV sa bansa. Hindi ibig sabihin na kahit bumaba ang kaso natin, hindi pa rin natin alam kung ilan talaga ang may HIV case or may HIV dito sa Pilipinas. Marami lang hindi nakapagpa-test dahil sa mga lockdown at quarantine restrictions. Ngayong unti-unti nang nagkaka-access sa mga HIV center, makikita na ang pagtaas ng kaso nitong pandemya. Mula January to September nitong taon, naitala ang 7,900 na bagong HIV cases. Mas mataas ng 2,289 cases kumpara sa parehong panahon noong 2020. Para sa Love Yourself, grupong tumutulong sa mga persons living with HIV, malaking epekto ang pagkawala ng mga serbisyo para mapigilan ang mga bagong HIV infection. Ang sexual activities ng mga Pilipino ay hindi naman po nag-stop doon. But the only thing na nangyari is yung pag-stop ng pag-provide ng services. Walang available na centers or clinic wherein people can go to or ask for even basic condoms. Babala ng UNAIDS, Pilipinas ang isa sa mga bansang may pinakamabilis na pagtaas ng HIV infection rate. Sa ulat ng UNAIDS, mula 2010 hanggang 2020, nasa 237% ang HIV infection rate sa bansa. Ngayong World AIDS Day, sabi ng DOH, kasabay ng pagpapaigting ng kampanya para tuldukan ang HIV epidemic, ay mga programa para pigilan ang stigma at diskriminasyon. Ang mga HIV advocates naman tulad ng Love Yourself, tumugon sa mga hamon nitong pandemya. Nagde-deliver na sila ng mga libreng self-test kits, pati na gamot para sa mga persons living with HIV. Mag-log on lang sa kanilang website o kaya magpunta sa kanilang Facebook page. It is guided with different counselors and our staff. They will guide you online kung paano natin ito gagawin. And malalaman na nila yung testing, yung HIV status nila. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Maka-isyong pagtutunan sakaling manalo at di pa pang usapin sa bansa ang tinalakay ng ilang presidential aspirant sa kanilang paglilibot ngayong araw. Saksi, sina Mav Gonzales, Tina Pangaliban Perez, Salima Refran at Joseph Morong. Bumisita sa Talavera Nueva Ecija sina Manila Mayor Isko Moreno at Vice Presidential Aspirant Dr. Willie Ong. Kasama nila ang kanilang senatorial bets sa sina Samira Gutok, Carl Balita at Jopet Sison. Sabi ni Moreno, dapat tutukan ang problema sa smuggling ng gulay at bigas, gayon din ang pagpapababa sa presyo ng gulay. Pag naproteksyonan natin sila na mabawalan, maigpitan o marisolba yung smuggling ng bigas at gulay, like yung sibuyas, no? At least kahit papano, mapapriority yung mga produkto ng ating mga maggugulay at magsasaka. Kasama din sa magiging plano ni Moreno ang pagbawas ng buwis sa petrolyo at kuryente, pagtutuloy ng Build program ng Administrasyon Duterte, kasama ang pagpapatayo ng mga ospital at paaralan. Sinalubong si Vice President Leni Robredo ng mga taga-suportang naka-stationary caravan sa kanyang pagbisita sa Catanduanes. Sabi ni Robredo, tututukan daw niya ang pagdalaan ng pondo para sa infrastruktura sa lalawigan na anyay pinahirapan ng mga dumaang bagyo, lalo't ito ay isang isla. Bigyan ng mas maraming access yung mga tao dito. Dito sa Catanduanes, bagyuhin siya. So yung pag-establish ng mga infrastructure na mas typhoon resilient, yung mga design mas typhoon resilient para hindi bawat bagyo nasisira. Maraming pwedeng gawin for the entire region. Sabi pa ni Robredo, dapat magkaroon ng dagdag na mga proyekto sa Catanduanes na typhoon resilient kaysa sa mga tinatayo na kailangan pang paulit-ulit na ayusin tuwing binabagyo.
Pinuntahan din ni Robredo ang kanyang COVID-19 Vaccine Express Project. Binisita ang Catanduanes State University at nakipagpulong sa kanyang mga taga-suporta, pati sa obispo at kinatawan ng lalawigan. Ang kanyang katandem na si Senador Kiko Pangilinan tumalo naman sa pagdinig sa Senado ngayong araw. Magkakasama sa Quezon Province sina dating Senador Bongbong Marcos, Davao City Mayor Sara Duterte at si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pati ang ilang kongresista at lokal na opisyal at senatorial aspirant Jinggoy Estrada. Una silang tumungo sa Quezon Convention Center sa Lucena City kung saan dumalo rin ang ilang alkalde ng lalawigan. Nanawagan si Bongbong Marcos ng pagkakaisa. Nagpasalamat naman ang katandem niyang si Mayor Sara sa suporta ng mga taga-Quezon sa kanya at sa kanyang amang si Pangulong Duterte. Sunod na pumunta ang magkatandem sa bayan ng Katanawan at Gumaca, Quezon. Pinangunahan ni Senador Manny Pacquiao ang oath-taking ceremony ng partidong PROMDI sa General Santos City. Muli niyang inilatag ang mga nais niyang gawin sakaling manalo, ang mga pabahay para sa mahihirap at pagbibigay ng trabaho sa marami. Sabi rin ni Pacquiao, handa siyang tanggapin kung sakaling i-endorso siya ni Pangulong Duterte. Sabay batikos kay Energy Secretary Alfonso Cusi na presidente ng kalabang paksyon ng PDP Laban. Focus siya sa trabaho niya, huwag yung politika. Ginulo lang niya talaga yung PDP, tapos iwanan lang din naman niya yung mga tao. So, naawa tayo sa mga membro. Nandito pa naman ako. Hindi naman ako umalis pa. Matatanda ang nahati ang partido na magsulong ang dalawang paksyon ng magkaibang mga kandidato. Kinukuha pa namin ang reaksyon ni Cusi sa sinabi ni Pacquiao. Nagpunta si Senador Bongo sa Bonifacio Javier National High School sa Mandaluyong City para magbigay ng tulong sa mahigit 100 pamilyang nasunugan. Naroon din ang senatorial aspirants na sina Ray Langit, Robin Padilla at Greco Belica na pangulo rin ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Sabi ni Belica, susubukan pa rin daw nilang kumbinsihin si Go na tumuloy sa pagtakbo sa ilalim ng PDDS matapos i-anunsyo ni Go kahapon ang pag-atras sa presidential race. Sabi naman ni Go, magkahalo raw ngayon ang kanyang nararamdaman. Mixed feelings po. Peace of mind, meron. Pero sumasakit rin po ang aking dibdib dahil siyempre may mga supporters nating umaasa. Hayaan nyo po, samahan nyo na lang po kami ni Pangulong Duterte na piliin po yung makakapagpatuloy ng mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Kailangan personal na magpunta si Go sa COMELEC para formal na bawiin ang kanyang kandidatura. Dumalo sa pagdinig sa Senado ang magkatandem na sina Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Sa isang pahayag, inilatag ni Lacson ang kanyang mga amendments sa 2022 national budget na nakalaan daw sa edukasyon, connectivity at defense. Isinusulong din niya ang pagtanggal sa mga questionabling appropriations at pagsiguro na may sapat na pondo para sa mga prioridad na proyekto. Gayun din, ang pagbabawas ng pondo sa mga item tulad ng farm-to-market roads at right-of-way pavements para pondohan ang mga programang pang-edukasyon, connectivity, anti-cybercrime at pangangailangan para sa susunod na taon. Ako si Mav Gonzalez. Ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Sanima Refran. Ako si Joseph Morong, kami ang inyong saksi. Pinagtibay po ng Senado ang panukalang mahigit 5 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2022. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, isa sa mga pinaglaanan ng malaking budget ang sektor ng kalusugan na binigyan ng 230 billion pesos. Malaking konsiderasyon daw dito ang posibleng banta ng Omicron variant ng COVID-19 at kailangan daw paghandaan ang worst-case scenario. Pag-uusapan ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee ang bersyon ng kanilang mga panukala bago pirmahan ng Pangulo at maging ganap na batas. 24 na araw na lang, Pasko na. Ramdam na ang Christmas rush sa ilang pamilihan na patok ang mga panindang pamasko. Saksi live si Nico Wahe. Nico. Igan, dito sa night market lumipat ang mga mamimili nang magsara kani-kanina ang malaking tiyangge dito sa Green Hills Shopping Center. Biglang dami ang mga nag-iikot sa night market para mamili ngayong unang araw ng Disyembre kumpara sa mga nakalipas na araw. Mas maagang nagsara kasi ang malaking tiyangge. Si Floyd, naabutan pang bukas ang malaking tiyangge para maipag-shopping ang kanyang mga anak. Yung panahon niya, medyo maluwag na yung situation natin. Kaya sinasamantala natin
yung pagkakataon. Mas marami pong tao nung ngayon na pong December. Mabinta naman po. Open air ang night market. Lahat ng mga nag-online selling before ng mga pagkain at yung may mga maliliit na negosyo na nabuo sa bahay nitong pandemya, lahat ininbitahan namin sila rito para i-showcase yung mga products nila. May pag-gimmick pa gaya ng mime na nagbibigay aliw sa mga tao. Si Zion, dito na ipinagdiwang ang kanyang birthday. Malapit lang kasi dun sa store namin, tapos dito na lang din para lahat kami sama-sama. Kung pang Christmas decorations naman ang hanap nyo, meron din dito. Maganda yung vibe niya, tapos yung pag Christmas season, maganda maliwanag. So kaya po kami nandito, kami mag-asawa, para at least kahit papano, nasa bahay lang. At least dito naman, makapag-banding naman kami. Tsaka, ayun, masarap yung pagkain. Christmas rush vibes na rin sa Divisoria. Pasok ang mga suki, kasi hod ang siksikan sa ilang bahagi. Marami dito matipiling mga laruan. Ang mahal doon sa mall. Mas mura dito. Magkano ko ang natitipid nyo? Dito, 30. Pero ang iba, hindi na raw muna babalik sa Divisoria bilang pag-iingat sa COVID. Social distancing, di maiiwasan, magkakadikit na talaga eh. Pami-pamilya rin ang dumagsa sa mga mall ngayong araw. Ang iba, may kasama pa mga bata. Ngayon lang po talaga kami nakalabas ulit. Sa gitna ng unti-unting pagsigla ng mga mall, ang pagtitiyak na nasusunod ang lahat ng health protocols. Nagdagdag kami ng mga tao dahil sa inaasahang dagdag din ng customers namin. Lahat ng health protocols ay pinaigting pa namin. Igan, bukas hanggang first week of January ang night market dito. Bukas sila mula alas 2 ng hapon hanggang hating gabi. Live mula rito sa San Juan, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mas marami nang papayagang pumasok sa simbahan sa pagdaraos ng simbang gabi. Bunsod po yan ang umiiral na mas mababang COVID alert level. Ayon kay Father Jerome Ceciliano ng CBCP, 50% ng venue capacity ang papayagan, alinsunod sa polisiya ng IATF. Maigpit pa rin daw nilang ipatutupad ang health protocols. Desisyon naman ng magsisimba kung magsusuot ng face shield. Apila nila, sana ay fully vaccinated na lang ang pumasok sa simbahan. May koordinasyon naman ng mga parokya at LGU para sa mga dadalo ng misa na nasa labas ng simbahan. Inirelease na po ang bagong album ng Westlife na Wild Dreams. Inspirasyon daw nila rito ang mga karanasan nitong pandemic. Gusto rin nila makapag-inspire pa ng marami sa kanilang bagong music. Ayon sa Westlife, challenge sa kanila ang pagre-record na hiwa-hiwalay sa Amerika para sa album. Sabi ng grupo, miss na nilang mag-concert sa Pilipinas dahil sa init ng pagtanggap sa kanila ng Pinoy fans tuwing magko-concert sila rito. When we announced the concerts 6 or 7 or 8 months before that, we saw all the social media on our Instagram of people queuing up to buy the tickets in Manila, and it was just like, wow, like this is an incredible moment. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Clavio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si PR Canghel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi. We gonna make it? Is this gonna hurt? Makaigang saksihan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.